Welcome back on our DIY Korea travel. Come with us today mga B for our first destination in our 4th day trip in Seoul, Korea. We're going to the Lotte World mga B. Kasama nga pala ito sa inavail namin na 72 hours Discovery Seoul Pass via Klook. Nabook pala namin ito ng 3,700 pesos each pero sulit na sulit. Pero kung ibubook mo separately ang Lotte World, nasa 1,300 pesos siya. Maaga nga pala kaming umalis ngayon ng hotel dahil last day na kasi itong Seoul Pass card namin today. At di na namin siya pwede magamit bukas within Seoul dahil 11:30 AM namin siya inactivate. Pero pwede pa siyang gamitin pang bayad ng bus and trains. Sumakay lang ulit kami ng train papunta sa Lotte World. From our hotel on the way to Lotte World ay 3 or 4 stops lang naman kami bago makarating dito. At nagtanong kami sa mga stop at pinadiretso na kami sa separate counter para makakuha ng ticket. Pagkakuha namin ng ticket, naghanap muna kami ng makakainan for our breakfast. At habang naglalakad, nakita nga din pala namin itong Korean uniform rental store dito. Ang daming nagre-rent mga B. Akala nga namin nung una mga student na may pasok yung mga naka-uniform. Yun pala, Lotte World uniform pala yun. Nga pala mga B, nakakita na kami ng kainan dito sa Gourmet Bridge Food Court na malapit lang din sa Lotte World. Pero dahil 11 AM pa pala mag-o-open yung mga stores, naisipan muna namin na magpunta sa Lotte Mart at bumili din ng pangapasalubong. Marami din naman naka-promo kaya marami din kami nabili mga B. Katabi lang naman to kung saan yung kakainan namin. At dahil nagutom na nga kami mga B, nakita namin tong si ma'am nagluluto at may mga pa-free taste pa kaya tinry na din namin. Bumili na din kami mga B kasi nahiya naman kami ang dami namin nag-free taste. At after namin magbayad, nakita pala namin itong locker. Pwede pala mag-rent dito para sa mga pinamili namin para di na namin bit-bit sa loob mga B. And syempre, it's time to eat na muna bago kami pumasok sa Lotte World. In fairness naman at masarap ang food dito at madami talagang pagpipilian. At after nga namin kumain at magpahinga, ay nag-group picture at talon-talon na kami dito sa iconic na logo ng Lotte World. Ang kinagandahan pala sa Lotte World ay meron siyang indoor kaya pwede dito muna mag-ikot at sumakay ng rides habang mainit pa sa labas. At mamaya na nga kami pupunta sa outdoor pag hindi na masyadong mainit. Pagpasok nga sa Lotte World, bubungad agad sa inyo ang malaking ice skating rink. At syempre, dahil kasama namin ng mga kids, yung mga rides lang na pambata ang sinakyan namin. Etong first ride namin ay pwede sa pangbata, kaya tinride na din namin habang wala pang masyadong pila. Dito pa lang sa loob, sobrang dami ng mga rides, activities at attractions, kaya dapat talagang ilaan ang whole day dito kapag pumunta. Kumuha kami ng map mga B para alam namin saan yung mga una naming pupuntahan para di kami maligaw. Dahil sobrang laki na itong Lotte World at para masulit din namin yung time. Etong second ride mga B ay may 3D experience naman. Super enjoy din ng mga kids dito. Mga 30 minutes din ang tinagal. Pagkalabas nga namin, nakita namin itong parade kaya nanood muna kami bago sumakay ulit ng ibang rides. I-try sana namin itong kart rider racing kaso di pala pwede sina Basti and Jai dahil sa height limit. Kaya di na kami sumakay at nagpunta na lang kami sa ibang mga rides. At nakita nga namin itong train kaya sumakay din kami. Dito, makikita mo naman lahat ng view sa indoor rides and other activities. Enjoy naman ng mga kids at hindi sila natakot dahil mabagal lang naman ang andar ng train. At nakita din namin itong Instagrammable na place, kaya naman di rin namin ito pinalagpas. At eto pa nga sila May and Basti, naglaro pa dito sa pole at napaka-energetic pa nila dyan mga B. Tinry din ng mga kids itong rides na Brother Moon and Sister Sands at kitang-kita sa mga mukha nila na enjoy talaga yung mga kids. Sunod naman mga B ay itong Dragon Wild Shooting. May mga binabaril sa wall habang umaandar yung rides. Ang tapang nga nila kasi hindi natakot sina Basti at Jairus dito. Sobrang nag-enjoy talaga sila. Hindi talaga mababayaran ng pera ang saya na dulot nitong pag-travel namin. Yung mga rides na mahaba ang pila, hindi na namin sinakyan kasi sayang ang oras. At after nga namin ng maraming rides at activities sa loob ay pumunta na kami sa outdoor part ng Lotte World. Kailangan mo nga dumaan dito sa bridge papunta sa outdoor part ng Lotte World. Halos andito nga yung mga extreme rides na pang-adult. At kung walang kasamang kids, parang mas recommended at mas maganda na ito yung explore. Nag-sightseeing lang kami at nag-picture sa Lotte Tower. At sa isa pang iconic palace ng Lotte World dito sa outdoor. Magmula nga dito ay tanaw mo rin yung mga trees na may iba't ibang color na leaves.
Buti nga nakisama ang weather ngayon at hindi umulan. At after nga nun ay lumabas na kami. Mga bandang 5 PM yun. At kinuha na namin yung mga pinamili namin sa locker kanina. Napaka-safe talaga mag-iwan ng gamit dito. Kasi kailangan mo muna i-input yung password na in-input mo kanina para ma-open yung locker at ma-retrieve mo yung mga gamit mo. Ang bayad pala dito based sa naalala ko ay nasa 1,000 Korean won per hour, which is nasa around 44 pesos per hour. At pagkatapos nga ay umuwi na kami. At nung pauwi na nga kami ay nag-crave ulit kami ng samgyupsal mga B. Buti na lang itong samgyupsal restaurant na napuntahan namin ay walking distance lang sa aming hotel. Mga around 5 minutes walk lang. Yun lang mga B. See you on our next vlog. Bye!